You make the broken heart rejoice. In you we find our voice. We lift you high above the skies. With every breath our praises rise. Your love, it never fades away. We worship you both night and day. Chains are broken in your name. In you we are never the same. Your power flows like mighty streams, fulfilling all our dreams. We lift you high above the skies. With every breath our praises rise. Your love, it never fades away. We worship you both night and day. Your name is power, life, and peace. By your word our fears release. You are the hope that fills our soul. In you we find our goal. We lift you high above the skies. With every breath our praises rise. Your love, it never fades away. We worship you both night and day. Darkness fades when you are near. Your light breaks through our deepest fear. You make the broken heart rejoice. In you we find our voice. We lift you high above the skies. With every breath our praises rise. Your love, it never fades away. We worship you both night and day. Chains are broken in your name. In you we are never the same. Your power flows like mighty streams, fulfilling all our dreams. We lift you high above the skies. With every
Hello, hello, and welcome sa Russia TV mga kapatid. At meron tayong debate na magaganap ngayon, March 19, 2026, alas 8, 5 ng gabi mga kapatid. At ang topic natin na pag-uusapan ay patutunayan ng ating affirmative na hindi mark of the beast ang Sunday worship. So affirmative natin dito si Pastor Lloyd ng Calvinist, negative naman si Brother Ruben ng Seventh-day Adventist Church. Sa ating setup ng debate, meron tayong 10 minutes sa presentation, 7 minutes sa pagtatanong, 10 minutes sa rebuttal, 7 minutes sa second cross. Meron tayong 5 minutes na final conclusion, mauuna si negative, mahuhuli si affirmative. Sa ating rules mga kapatid, hindi sila bago sa ating platform, no? So summarize ko na lang. At ang rule number 1 natin, yung ating 20 seconds na pagsagot sa lahat ng tanong. Rule number 2 natin, yung ating categorical question or mga pagpipilian, dapat pili mo na bago tayo magpaliwanag. Rule number 3, yung 10 seconds explanation rule natin. Ito yung favorite ni Erwin de la Cruz, no? So, pwede nyong gamitin mga kapatid ang karapatan na ito. Rule number 4, sagutin ang tanong na naaayon sa tanong. So, kung ang tanong ay sino, siyempre magbibigay kayo ng pangalan. Rule number 5, sa first doon lang dapat magtanong sa nilatag ng katunggali. At kung sinasabi niya na hindi ko pa nilatag yan, Mr. Moderator, automatic next question ko yan. Rule number 6, parusa sa 2 warning. Alam nyo na to, minus 1 minute sa time ninyo. Kung birang-bira naman ako magbibigay ng warning talaga. Rule number 7, isang objection at isang clarification every question at no objection during final conclusion. Rule number 8, yung ating no insult at pagmumura na alam natin. Pero labas doon, pwede pa ako gaya ng mga salitang demonyo, kulto, sinungaling, mangmang, ganun po, pwede pa yan. Rule number 9, no challenge question. Ito yung mga tanong na kung mabasa ko or paano kung mabasa ko, italo ka na. So hindi ko papayagan maitanong yan kahit pa sumang-ayon yung kabilang panig. Rule number 10, pwede kayong magtanong na mas sensitive question or personal question mga kapatid. Pero pwede ding tanggihan ng ating sumasagot. Rule number 11, disconnection time limit. 7 minutes lamang ako maghihintay kung ma-disconnect. Rule number 12, meron akong kapangyarihang magtakda ng bagong rules. Ito yung mga sitwasyon na bago lang sa akin. So, magbibigay tayo ng mga bagong rules kung merong mga ganun na, na situation. Rule number 13, bilang tagapamagitan, ako'y nagsisilbing tagapangasiwa lamang ng debate na ito at hindi ako responsible sa anumang pananaw, paniniwala o pahayag ng mga debater. Ang mga sagot at opinyon ay pananagutan ng mismong nagsasalita. Hindi rin ako mananagot sa anumang hindi pagkakunawaan, pagkasira ng relasyon o iba pang epekto dulot ng debate na ito. At by the way mga kapatid, ako nga pala si Russia Vista. Ako po isang Catholic, one of the member ng Templar of Truth at po yung tatayong moderator, streamer, timer sa debate na ito. So sumasang-ayon ba ang ating affirmative sa lahat ng nabanggit? Yes bro Russia, sumasang-ayon po tayo. Okay, at sumasang-ayon din ba ang ating negative? Yes, ayun po tayo dyan. Okay, thank you sa kumpirmasyon. So before natin simulan ang ating debate, syempre gusto ko muna kayong magpakilala sa ating audience. At baka pwede nyo ding ikwento paano ba nagsimula ganitong pag-uusap at nandito na nga kayo ngayon para humarap sa isang live debate. Unahin natin si Pastor Lloyd. Okay, so ako nga po pala si Pastor Lloyd Labrador Sungatorio, isang pastor dito sa Capiz ng Reformed Baptist. So nabuo yung yung talakayang ito o yung hamunan noong panahon na kung saan ay may pinahayag si yung debater ng SDA na mark of the beast daw yung pagsamba sa araw ng linggo. Tayo naman bilang nakakaalam ng katotohanan, di tayo papayag. Kaya isang paghamon na kung saan ay papatunayan natin na hindi marka ng limang ang pagsamba sa araw ng linggo. At yun naman ang tutulan at tinanggap na hamon yan ni Brother Ruben. So, isang mapagpalang gabi po sa lahat. Ako tayo mga kapatid, sa tututol naman, pakilala ka kapatid. Good evening po, si Brother Ruben ng Seventh-day Adventist Church, San Fernando, Pampanga. At tayo po ay tatayong negative
Ang trabaho ko po ngayon ay tagawasak ng maling doktrina, maling aral. Kaya ang gagawin ko lang po ay gibain ang ilalatag ng ating affirmative. Ako po dapat ang mag-affirmative dahil doktrina ng SDA ang tungkol sa Sabat at saka sa Panginoon. Kaya lang ang ating affirmative ay stated, siyang nag-affirmative. Russia. Mga kapatid, kung gusto nyo yung mga ganitong pag-usap, ganitong content, please share yung ating live streaming ngayon mga kapatid. At umpisahan na natin ang ating debate. At bibigyan ko ng 10 minutes sa unang pagpapahayag sa Pastor Lloyd sa kanyang patutunayan na hindi mark of the beast ang Sunday worship. Your time start now, Pastor. Okay, so isang mapagpalang gabi po sa lahat. So medyo mahina po yung dating ng signal ko rito. Pero naririnig ko naman yung aking katunggali. So yung punto po nito, o yung paksa po namin ay ang Sunday worship nga ba? Ay marka po ito ng halimaw, totoo nga ba ito o hindi? So, ito po ang issue ng aming debate ngayon. Hindi po ito tungkol sa, actually, sa katunayan, hindi lang po ito tungkol sa araw ng pagsamba. Kundi ito po ay tungkol sa kaligtasan at katotohanan. Dahil pag sinabi ng aking katunggali na ang pagsamba sa araw ng linggo ay pagsamba sa araw ng halimaw, siya na mismo ang magpapatunay at para bang gusto niyang sabihin na yung mga taong sumasamba sa araw ng linggo ay hindi po ligtas at wala po sa katotohanan. Kasi nga ang claim ng aking katunggali, ang araw ng linggo o ang pagsamba sa araw ng linggo ay marka po ito ng halimaw. At ako po ay tatayo upang patunayan Nawala yata. na walang malinaw na talata. Bro? Hindi mo nadidinig, Napuputol Bro ako. Ruben? Time stop mo na. Bro Ruben? Oo. Ayusin mo muna yung Baka yung wala signal kang- para Baka wala kang may walang tanong. interruption. Bro Ruben? Out ka muna, bro. Uy, nag-lag ka nga. Nag-lag nga si Bro Ruben. Mag-out muna ako. Okay mga kapatid, shoutout muna sa ating nasa live kay Westlake mga kapatid. Go Go Mentor, sabi niya. At Jeffrey Opong, shoutout din kay sa'yo bro. Kay Lovely Bernaldez, shoutout din sa kanya mga kapatid. Shoutout din kay Emmy Alfonso, yung mga sister ko, si Sister Maria. Nandyan din si Sister Nena Disvidiones, yung aming mother. Shoutout sa inyo. Grace Barrios mga kapatid, isang XMCGI. Kapatid, sister ko din yan. So, mga kapatid, ayan. I think okay na si Brother Ruben, bro. Off muna ako, off muna. Sige, bro. So, continue ka lang, Pastor Lloyd. Okay, proceed ako. Sige. Okay, so naputol tayo rito. So, ang issue po ng debate ngayon ay hindi po ito patungkol sa araw ng linggo, kundi ito po ay patungkol sa kaligtasan din at katotohanan na dahil sumasamba tayo sa araw ng linggo, kulang na lang sabihin ng ating katunggali na tayo ay hindi ligtas at walang katotohanan. Kaya tayo po ay tatayo upang patunayan na walang malinaw na talata ni isang bersikulo o isang talata na nagsasabi na ang pagsamba sa araw ng linggo ay marka po ng halimaw. Ang kadalasang ginagamit ng mga Seventh Days Adventist ay mababasa po ito sa aklat po ng Revelasyon. Sa
Revelation chapter 13, 16 at 17, ang nakalagay po doon, ang marka ay inilagay sa buo at sa kamay. Ito po ay konektado sa pagsamba sa halimaw na kung saan ay may kinalaman sa pagkontrola ng ekonomiya na maaaring hindi ka makabili at hindi ka rin makapagbenta. Sa ating panahon naman, kung sasamba ka naman sa araw ng linggo, wala naman sa ating katuruan na pinagbabawal kung hindi ka Sunday worshiper, hindi ka maaaring bumili o magbenta. Kasi nga yung marka po doon sa Revelation chapter 13, naiiba at hindi po nabanggit ang pagsamba sa araw ng linggo. So ito po, ang mababasa natin doon na marka po ng halimaw ay religious alliance at economic control. Hindi po ito simpleng pagpili ng araw kung kailan ka sasamba kay Kristo. Sa makatuwid, hindi dito binanggit na pagsasamba ka sa araw ng linggo, yun po ay marka ng halimaw. Wala ka pong mababasa. So kung walang mababasa na ang araw ng linggo ay marka ng pagsamba sa halimaw, ngayon hahamunin natin ang aking katunggali na magbigay ka kahit isang talata na nagsasabi na ang pagsamba sa araw ng linggo ay marka ng halimaw. Dahil alam naman natin at tukoy ang turo ng Biblia na wala siyang kahit isang talata na ipapakita. So, pag sinabi po ng Biblia or pag nakita po natin sa aral ng Biblia na wala pong malinaw na talata, wala pong malinaw na turo, wala pong malinaw na kasalanan na pinahayag na kung linggo ka sumamba, yan ay kasalanan at ang pagsamba sa araw ng linggo ay marka ng halimaw, kung wala ka pong talatang mababasa o ipinahayag, yan ay pagdaragdag sa isang doktrina na walang teksto na basihan. Without verse, without chapter, ibig sabihin, hindi po ito biblical. So pangalawang talata na ginagamit po ng mga Seventh-day Adventists, hindi lang po ang Revelation 13, kundi ang Revelation 12. Ang talata ay 9 at 17, pero hindi po ito patungkol sa pagsamba sa araw ng linggo. Kung babasahin po natin ang teksto sa verse 9 ng Revelation 12, ito po ay patungkol sa malaking dragon, ang ahas na matanda, na kung saan ay si Satanas, at sa 17 naman, na kung saan ay nakipagdigma doon ang dragon sa mga nalalabi na tumutupad sa mga utos ng Diyos at may patutoo ni Jesus. Ang claim dito ng aking katunggali at lahat ng Seventh-day Adventist, ang kautusan na nabanggit po rito ay patungkol daw ito sa 10 utos. So ibig sabihin, ang Sabat ay kasama doon na kung saan, kung Sunday ka sumamba, ay iyon po ay marka ng pagsamba sa halimaw. Ang problema nga lang sa interpretasyon na ganon, wala pong binanggit dito na Sabat, ni sa buong Revelation chapter 20. Walang Sabat, walang Sunday, walang marka ng halimaw. Yan po ay assumption o dagdag na turo ng Seventh-day Adventist. Dahil pag nakita mo ang salitang kautusan or commandment, yung entole of God, hindi automatic na ito po ay tumutukoy sa 10 utos na ibinigay kay Moses. Kailanman hindi po yan ginamit ni Juan. Sa New Testament, ang commandment of God, ito po ang kabuuhang kalooban ng Diyos. Hindi po ito tumutukoy lang sa Sabat, kundi halimbawa sa Gospel of John sa chapter 14 and 15, ang sabi ni Kristo, kung iniibig ninyo ako, tutuparin ninyo ang aking mga utos.
Anong utos ito? Makikita rin natin sa John chapter 3:23, ito ang kanyang utos, sumampalataya kay Kristo at magmahalan. So dito, ang utos na nabanggit ay patungkol po ito sa faith and love. Hindi po ito patungkol sa Sabat. Kaya ang context po ng Revelation 12, hindi po ito patungkol sa pagsamba sa halimaw, kundi ito po ay patungkol po sa persecution, na mayroon pong away doon sa langit, Satan cast down, persecutions of all believer. Hindi po ito tungkol sa araw ng pagsamba. Ang tamang interpretasyon ayon sa Revelation 12:17 na madalas na ginagamit ng aking katunggali, ang commandment po dito ay pagsunod po yan sa Diyos. At pangalawa, testimony of Jesus, faith in Christ po yan. Ibig sabihin, ang totoong mananampalataya, faithful kay Kristo, hindi ito patungkol sa Saturday or Sunday man na pagsamba. Ito ang malaking problema ng SDA kung gagamitan natin ng logic. Dahil sa Revelation 20 o Revelation 12 at Revelation 13, walang Sabat na nabanggit. Malinaw po ang nabanggit doon sa talata kung ano ang marka ng sumasamba sa halimaw at kung ano ang ibig sabihin ng Revelation 12. Kahit isang talata, walang may nagsasabi na kung saan ang pagsamba sa araw ng linggo ay marka po ng pagsamba sa halimaw. Kaya mga kapatid, dito po makikita po natin, hindi po ito pilit na turo, kundi yan po ang katotohanan na makikita sa Biblia na walang teksto ni chapter na magpapatunay sa ititibag ng aking katunggali na titibagin niya daw na ang sumasamba or hindi marka ng halimaw ang pagsamba sa araw ng linggo dahil hindi po yan or wala po siyang matitibag dito dahil tayo po mismo ang tumibag sa kanilang mga talata. So mamaya, papatunayan din po natin kung totoo ba na ang Saturday ay pagsamba sa pagan god. Then mamaya po, makikita po natin sa second presentation ko. Okay mga kapatid, so dyan nagtatapos ang unang pahayag ng ating affirmative. Dako tayo sa unang pagtatanong ng ating negative. Brother Ruben ng Seventh-day Adventist Church, your time starts now. Okay. Pastor Lloyd, ang pinatutunayan mo ngayong gabi, ang Sunday worship ay hindi mark of the beast. Ang tanong, kaninong marka ang Sunday worship? Marka ng Diyos o marka ng halimaw? Kategorikal. Sa aming mga Kristiyano, ang pagsamba sa araw ng linggo ay hindi pagsamba sa araw, kundi yan ay pagsamba kay Kristo. Kaya yan po ay marka ng pagkilala na kahit anong oras, anong araw ay pwede nating sambahin ang Diyos, hindi lamang sa ikapitong araw. Okay. Sabi mo ngayon, ang pagsamba ay hindi lamang sa ikapitong araw, kundi pwedeng araw-araw. Tama po ba? Yes Ngayon po, ang tama tanong. po. Okay. Yes po, tama po. Ngayon, Araw-araw. Sumasagot ako, moderator. Okay. So, araw-araw po ang pagsamba natin sa ating Panginoon. Kung sa lumang tipan, mababasa po natin na tanging ang ikapitong araw lamang ang pinabanal, huwag ka po doong mag-focus lang. Dahil may nangyari po sa New Testament, ang pinabanal ay tao. Ibig sabihin, pag pinabanal, yan po ay na-set apart sa Diyos. So araw-araw, dahil siya ay set apart na sa Diyos, pwede siyang magsamba araw-araw at sa katunayan, oras-oras, tayo ay magsasamba sa Diyos. So, araw-araw kayong nagbubukas ng church niyo at nagsasamba kayo doon araw-araw. Ganun po ba? Yes at no. Yes, oo. Nagbubukas po tayo ng simbahan. Araw-araw, bukas po yan ang simbahan. Pero tinutukoy na simbahan, ikaw po ang simbahan ni Kristo, hindi po ang building. At kung sabihin mo naman na araw-araw tayong sumamba sa Diyos, whatever you do, do it for the glory of God, yan ay pagsamba.
kahit nasa bahay ka, kahit nasa trabaho ka, kahit nasa simbahan ka, kahit saan ka, maaari mong simbahin ang Diyos dahil siya ay Espiritu at ang pagsamba ay sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Stop. Okay, shoutout muna mga kapatid sa ating nasa live. Nandyan si Brother John, Pastor Jeffrey, John Orieta ng PAM, June Rosil, Tumangan, shoutout kay Loida Inaguas, at kay Pastor Philemon Sheran ng Reform, shoutout din kay Eme Alfonso. Bro Rasha, ano ba yung mark of the beast? Marla ba yung ng demonyo? Marka ba yun ng demonyo? Shoutout din kay Aladin Gregorio, kay Juniana, hindi naman mark of the beast ang pagsamba ng linggo. Shoutout din kay Jeffrey Opong, Lovely Bernaldez, listen. Brother Westlake Tires, Brother Bobby ito ng Seventh Day Adventist, Go Mentor, sabi niya. At okay, good evening daw, sabi ni Pastor John. So, Ruben? Na? Okay. Tuloy ka lang bro ha? Okay. Okay. Sige. Ang po bro, Pastor Lloyd, yung pagsamba nyo, pagkalahatan sa church, araw-araw ba kayo nagsasamba sa church nyo, sa bahay-sambahan nyo, araw-araw o hindi? Bro Rasya, naririnig nyo po ba? Yes po, naririnig ko siya. Oo. So, ang kung tinutukoy nyo po na corporate at gathering, yan po ay ginagawa po namin sa araw ng linggo. Okay. Sunod na tanong, bakit sa araw ng linggo nyo ginagawa? Saglit. Bakit? Hindi pa Bakit? tapos yung ano po, nag-interrupt. Objection, moderator. Hindi pa pala tapos, Pastor Lloyd. Sige, continue ka lang. Kasi nga, moderator, nung nagsasalita kasi ako, bigla siyang sumingit. Sige. So, narinig ko naman yung yung tanong niya. So, pakiulit niya na lang yung tanong niya, tapos sasagutin ko na lang, tapos iwasan niya mag-interrupt. Ganito. Tumitigil kasi sa bro, kaya akala ko tapos na magsalita. Okay. Sige po. Okay, ulit yung tanong. Okay. Bakit mas pinili nyo na magsamba, corporate worship, magsamba sa araw ng linggo, sa halip na araw ng Sabado na yun naman ang tinutukoy ng Biblia? Bakit mas pinili nyo ang linggo? Bakit daw? Okay, proceed. Okay. So, napakalinaw po ng turo ng Biblia na ang pagsamba sa araw ng Sabado, yan po ay inutos sa mga Israelita, hindi tayo inutos, hindi ito inutusan sa atin. Yung pagtitipon at kinagawian ng unang Kristiyano, yan ay sa pangalawa kong presentasyon, yan po ay nagaganap sa araw po ng linggo. Okay. So, yung inutos sa inyo, araw ng linggo, ganun po ba? Moderator, Okay, bro, Pastor? hindi ko pa ito nailalatag, Ah, kaya mag-focus muna siya sa topic na marka ng ng halimaw yung so hindi pa daw nilatag. Next question. Okay. Yung natutunayan mo, ang araw ng linggo ay hindi mark of the beast, hindi marka ng hayop. Tanong, kaninong marka ang Sunday worship? Sa Diyos o sa halimaw? Sa talata kasing ginamit natin sa Revelation 12 tsaka 13 na madalas ninyong ginagamit. Objection mo na, bro Ruben, ano yan? Historical po, kaninong marka ang Sunday worship? Sa Diyos o sa Sa halimaw? Diyos o halimaw yung pagpipilian. Pero kung hindi ka makapili, 10 seconds pwede gamitin, Pastor Lloyd.
Ang Sunday worship ay sa Diyos po. Sa Diyos. Hindi po yan Okay, marka sa paliwanag. limaw. Dahil hindi mo mababasa na ang pagsamba sa araw ng linggo ay marka ng halimaw. Kung ito ay marka sa ang talata mo mababasa. Okay, next question. Kasasabi mo lang ngayon na ang Sunday worship ay sa Diyos. Saan mababasa na sa Diyos ang Sunday worship? Nabanggit ko rin, moderator, na sa second presentation ko, ilalatag ko yung pagsamba sa araw ng linggo. Pero kung gusto niyang sasagutin ko, sa Acts chapter 20, mababasa ang pagtitipon at pag-breaking of bread ng mananampalataya ay isang pagsamba. Okay. Sa ginamit mong talata sa Acts 20, saan mababasa sa talata na yan na sila Time. Okay mga kapatid, so dako tayo sa ating negative presentation. At before that, shoutout muna sa ating nasa live. Sabi ni Jeff T, categorical daw. Ayan, kanina to. Gerald de la Cruz, walang problema yan kung walang inutos ang Diyos. Ito din kay Junjun Yana, walang, ito yung kanina na. Gerald de la Cruz, sabi niya, may inutos ba ang Bible na pagsamba sa araw ng linggo? Shoutout din mga kapatid. Kay Westlake, araw-araw ka bang nangilin, Pastor Lloyd? Ito din kay Jeff T, mali ang stand ng affirmative, hindi naman kasi pagsamba ang usapin dyan. John Russell, categorical ang tanong mo bro Ruben, kung hindi niya masagot, mag-object ka agad sana. Ito din kay Loida Inaguas Bispo. At Pastor Pilimon, sabi niya, ipit na initially na naman ang SDA. Shoutout din mga kapatid kay Jeffrey Upong, dapat sana mag-aral ng Bible prophecy at Bible history, si affirmative. Brother Ruben, your time starts now, bro. Okay, thank you po. Thank you. Nakita nyo naman mga kapatid na ang ating affirmative ay hindi makasagot-sagot sa mga tanong natin, umiiwas. Nagpapatunay siya na ang Sunday worship ay hindi marka ng hayop. Ngayon, kanino marka ang Sunday worship, na hayop o sa Diyos? Sumagot siya, sa Diyos daw. Ngayon, hinahanapan ko siya ng talata sa mababasa na sa Diyos yung Sunday worship. Di wala siya ngayon bigay. O di basag na, ipit na. Tapos may nag-comment si Shira, ipit na daw yung negative, balik na yata. Ganito po yan mga kapatid. Sa Biblia, nagbigay ng tanda sa kaniyang bayan. Nagbigay siya ng tanda. Ito magiging tanda sa iyo at sa akin. Sa Ezekiel 20 verse 12 and 20. At iyong ang ipapangilin ang aking mga sabat, at ito'y magiging tanda sa iyo at sa akin, at babanalin ang nangingilin. So kung hindi ka mangingilin ng linggo, ay ng Sabado, ng Sabat, di labas ka sa babanalin, hindi ka babanalin. Tanda ng Diyos sa iyo at sa akin, sabi ng Diyos. Ito'y personal na usapan. Hindi yung Israel lang yan, hindi. Nangungusap ang Diyos sa iyo. Kung ang sino mang mangingilin ng araw ng Sabat, babanalin. O hindi sinabing ang mga Israelita lang ang babanalin. Ang tanong, yung bang mga Kristiyano ay inutusan na mangilin ng Sabat o ipagpatuloy yung tanda para sa kanila? Yes. Utos po, inuutos. Ito, tingnan natin, Lucas 23 verse 54 to 56. At no'y araw ng paghahanda, nalalapit na ang Sabat, at tiningnan ng mga babae ang libingan, at sila'y nagsiuwi at nagsipaghanda ng mga pabango at mga ungkwinto. At ng araw ng Sabat, sila'y nagpahinga ayon sa utos. Dito saan, ganun po kadali yan. At itong mga tagasunod ni Kristo, sila po ang tinawag na mga Kristiyano sa Gawa 11:25, patuloy. Kaya't mali na ang kinin ng ating affirmative na siya ay Kristiyano. Sandigit siya. Ang tinatawag ng mga Kristiyano sa mga gawa
11, 25, patuloy. Mga Sabbath keeper, ito yung mga Hudyo. Dahil sa pag-uwi sa Jerusalem, nakarating sila sa Antioquia at doon nagsimula na sila tawaging mga Kristiyano. Pag sinabing mga Kristiyano, mga tagasunod ng Kristo, hindi mga tagalabag. Sasambahin mo si Kristo sa araw ng linggo as a corporate worship o pangkalatang pagsamba bilang isang church. Hindi ka Kristiyano o tagalabag ka, rebelde ka, ganun yan. Kaya nakakahiya na magpapatawag ka ng Kristiyano samantalang ikaw ay ayaw sa Sabat. O anong utos ni Kristo? Mateo 24:20. Kung kayo lilikas, huwag niyong itataon ang inyong paglikas sa araw ng Sabat. O, di ba concern si Kristo? O, hanggang nakarating umakyat sa langit, ang utos na yan ay dala-dala ng mga apostol. O, hindi nagbago yan. Ngayon ginamit niya yung Acts 20 verse 1 na sila daw ay nagsamba sa araw ng linggo. Eh wala namang mababasa nagsamba doon eh. Nagpulong sila, tapos naghati-hati ng tinapay, nagmerienda. Sasabihin nilang pagsamba daw yun. Mali. Ngayon dito tayo sa marka, sa mark of the beast, marka ng hayop. Dito po sa Revelation 13 verse 16, sabi dito, at ang lahat, maliit at malaki, at mayayaman at mga dukha, at ang mga laya at ang mga lipin ay pinabigyan ng isang tanda sa kanilang kamay at huwag makabili o makapagbili ang sinuman kundi siyang mayroong tanda sa makatuwid ng pangalan ng hayop o bilang ng kaniyang pangalan. Sabi dito, bawal bumili, bawal magtinda kapag wala kang tanda ng hayop. Ngayon, nagbabala ang Diyos sa Revelation 14 verse 9 to 11. Anong sabi? At ang ibang anghel, ang pangatlo, ay sumunod sa kanila na nagsasabi ng malakas na tinig. Kung ang sinuman ay sumasamba sa hayop at sa kaniyang larawan at tumatanggap ng tanda sa kaniyang noo o sa kaniyang kamay, ay inom din naman siya ng alak ng kagalitan ng Diyos na nahandang walang halo sa inuman ng kaniyang kagalitan. At siya ay pahihirapan ng apoy at asupris sa harapan ng mga anghel at sa harapan ng kordero. At ang usok ng hirap nila ay napailang lang magpakailang-kailanman, at sila ay walang kapahingan araw at gabi. Silang mga nagsisamba sa hayop at sa kaniyang larawan at sino mang tumatanggap ng tanda ng kaniyang pangalan. Nagbabanggit ng pagsamba at pagpanggap ng tanda. Iurong natin sa verse 7. Sabi dito, sa 7, Revelation 14:7, at sinabi niya ng malakas na tinig, matakot kayo sa Diyos at magbigay kaluwalhatian sa Kanya, sapagkat dumating ang panahon ng Kaniyang paghatol, at magsisamba kayo sa gumawa ng langit at ng lupa at ng dagat at ng mga bukal ng tubig. Okay. Sa talatang 7 ay binabanggit, sabi dito, matakot kayo sa Diyos at magbigay kaluwalhatian sa Kanya, sapagkat dumating ang panahon ng Kanyang paghatol, magsisamba kayo sa gumawa ng langit at ng lupa at ng dagat at ng mga bukal ng tubig. Ang pangungusap na ito ay kinuot sa Exodo 20 verse 11. Kinuot ni Apostol Juan na sabi doon, ipangilin ang ikapitong araw sapagkat nagpahinga ang Diyos sa ikapitong araw, Kanyang pinabanal, sapagkat siya ang gumawa ng mga bukal ng tubig, ng dagat, at ng langit, at ng lupa. Kinot ito, quoted. Nagbabanggit dito ng pagsamba. Ngayon, sa talatang ito ng Revelation 14, dalawa ang pagsamba na binabanggit. Una, pagsamba sa Diyos. Pangalawa, pagsamba sa hayop.
Ang pagsamba sa Diyos, ano sabi? Matakot kayo sa Diyos at magbigay kaluwalhatian sa Kanya. Sumamba kayo sa araw ng Sabat ayon sa dalawang talata, Exodo at saka Revelation 14:7, dahil kinote ito. Ngayon, ang warning, kung hindi ka sasamba sa Diyos, hindi mo pipiliin ang kanyang tatak at sasamba ka sa hayop at pipiliin mo ang kanyang tatak, anong sabi? Ihahagis sa dagat-dagatang apoy. May warning, kung ang sino man ay sasamba sa hayop at tatanggap ng tanda ng kaniyang pangalan, ihahagis sa dagat-dagatang apoy. Ibig sabihin, may pagpipilian ka, pagsamba sa Diyos sa araw ng Sabat, pagsamba sa hayop sa araw ng Linggo. Hindi binabanggit yung araw ng Linggo, litra por litra. Dahil ang Biblia, hindi lahat litra por litra. Subalit, mayroon ng kinot, sumamba kayo sa gumawa ng langit at ng lupa at ng mga bukal ng tubig. Kinot sa Revelation, sa Exodo 20 verse 8 to 11. Sabat ang tinutukoy. Ano sabi? The Sabbath day is the Lord's day. Ibig sabihin, ang Sabbath day, ang Sabbath worship ay sa Panginoon. Ang tanong, bakit Sunday worship ang ginagawa nyo? Bakit mas pinili nyo ang hindi inuutos ng Diyos kaysa inuutos ng Diyos? Doon tayo magtataka, mga kapatid. Anong mayroon? Bakit mas pinili nila ang Sunday worship kaysa Sabbath worship? Sinabi ni Kristo yan Ang Sabbath ay ginawa para sa tao. Itinatag sa 28, Mark 2:28, ang anak ng tao ay Panginoon din naman ng araw ng Sabat. Ibig sabihin, inaangkin niya na siya at ang Ama ang nagtatag. Okay mga kapatid, dako tayo sa unang pagtatanong ng ating affirmative. Pastor Lloyd ng Calvinist, your time starts now. Okay, so may nabanggit siya na ang mga tao o yung mga mananampalataya na nakapunta sa Antioch, ayun yung mga Hudyo na kung saan ay nangingili ng Sabat. Ang tanong ko ay, kilala mo ba si Ignatius of Antioch? Sagot. Kilala mo, hindi? Sagot. Paano ko makikilala? Hindi ko pa naman nakita yon. Matagal lang umiral yun tayo, ngayon pa lang. Maling tanong. So sa makatuwid, hindi mo kilala kung sino itong si Ignatius of Antioch, pero binanggit mo yung unang Kristiyano ay natagpuan doon sa Antioch. Alam mo ba na si Ignatius of Antioch ay may sunulat patungkol sa Sabat? Alam mo o hindi? Wala na akong pakialam sa sulat ni Antioch. Sa'yo na yan. Problema mo na yan. So sa makatuwid, hindi mo alam na si Ignatius of Antioch na ginamit mo yung unang Kristiyano na natagpuan doon sa Antioquia na tinawag na Kristiyano ay nag-utos na ang Christian is no longer observe Sabbath but live according to the Lord's Day. So malinaw na inutos ito ni Ignatius of Antioch sa mga unang Kristiyano na hindi na sila nag-o-observe ng Sabat. Alam mo ito o hindi? Sagot. Wala yan sa Biblia. Ilatag mo. Saan dyan mababasa na nag-utos si Antioch na mangili ng linggo? Saan sa Biblia? So, moderator, ang hindi po siya sumagot sa tinatanong ko, alam niya po, categorical, alam niya po ba o hindi? Si Ignatius of Antioch, si Ignatius of Antioch na nabanggit niya na ang unang Kristiyano na nabanggit doon sa Antioquia, doon din mismo nang galing si Ignatius of Antioch, isang tagapangasiwa, na nag-utos ng Christian no longer observe Sabbath but live according to the Lord's Day.
ang Lord's Day doon ay araw ng linggo. Alam mo ba o hindi? 10 seconds. 10 seconds. Gawa-gawa mo lang yan. Wala sa Biblia yung sinasabi mo. Ba't pasasagutin mo ako ng gawa-gawa mong mga kaisipan na wala sa Biblia? Basahin mo sa Biblia para sagutin natin na maayos. Okay, so sa Biblia, sa Revelation 13 na nabanggit na ginamit mo din, ayon sa paniniwala mo, ang pagsamba sa araw ng linggo ay pagsamba sa halimaw. Saan doon mababasa? 10 seconds. Ang Sunday worship, kabaliktaran yan. Pagsamba sa ano yan, ang pagsamba sa hayop yan. Ang Sabbath worship, utos ng Diyos. Ang Sunday worship na sinusunod nyo, hindi utos ng Diyos yan. Utos ng halimaw yan. Next. Saan doon mababasa sa Revelation 13? May mababasa o wala? 10 seconds. May warning dyan kung ang sino man ay tatanggap ng hayop. Kung ang sino man ay tatanggap ng tanda ng hayop. O, ang tanda ng Diyos, Sabbath worship. Ang kabaliktaran, ang tanda ng hayop, Sunday worship, yan ang pinangingilin nyo. Ganon yan, kasimple. Next po. Moderator, categorical, anong bersikulo mababasa? Mayroon o wala? 10 seconds. 10 seconds. Oh, ganito yan. Ganito yan. Ang mababasa, ang tatak ng Diyos sa iyo at sa Kanya, Sabat. Maliwanag, ang kabaliktaran niyan, ang tatak ng hayop, Sunday. Doon kayo, yun ang pinili nyo ipangilin eh. Kaya maliwanag na mas pinili nyo ang Diablo kaysa sa Diyos. Ganun kasimple yan. So kung gumamit ka ng 10 seconds na hindi mo ito masagot ng diretso, sa makatuwid, walang mababasang talata. Tama ba o mali? 10 seconds. 10 seconds. Ang kaisipan mo, ang paniniwala mo, wala sa Biblia yan. Sunday worshiper ka eh. Wala sa Biblia yan. Kaya bakit mo ako pa sasagutin ng kaisipan mo sa Biblia? Kaya makikita sa Revelation 13 na kung saan ay hindi nabanggit na kung sumamba ka man sa araw ng linggo ay hindi ito marka ng halimaw. Totoo ba ito o hindi? Sagot. May warning, may warning sa kasunod na talata. Kapag ka tinanggap mo ang tatak ng hayop, ihahagis ka sa impyerno. Ngayon, kung tatanggapin mo naman, di makakabili ka, makakakain ka ng mga ayos, pero nag-warning ng Diyos. Pag tinanggap mo yan, yung tatak ng hayop kaysa tatak ng Diyos, ihahagis ka sa impyerno. Next po. Yung mga nagsasamba ngayon sa araw ng linggo, pinagbabawalan ba nila ang mga tao na hindi bumili or magbenta? Pinagbabawalan o hindi? Hindi pa. Dahil ang prophecy, mangyayari pa lang yan kapag ka dumating ang katuparan ng hula na ipag-uutos na ng gobyerno na tumanggap ka ng tanda ng hayop, doon, dyan magsisimula ang pamimilian. Tatak ng Diyos o tatak ng hayop, doon magsisimula ang pamimilian. Sa ngayon ay hindi pa nangyayari ang prophecy. So ibig sabihin kung hindi pa ito nangyayari, hindi pa ito ang marka na nabanggit ayon sa Revelation 13. Sagot, marka na yan, pero hindi pa hinahatulan. Kumbaga, mayroon ka pang pagkakataon na mamili. Ngayon, kung magpapatuloy ka sa pinipili mong maling landas, pagdating ng araw, doon kahatulan. Kaya nga sabi, dumating ang paghatol. Darating talagang paghatol na hatulan ka. Ganun yan. Saan sa Revelation 13 may pinapili na sumamba ka sa Sabado at Linggo? May mababasa? Okay mga kapatid, dyan nagtatapos ang first stage ng ating debate. Shoutout muna mga kapatid sa ating nasa live at nandiyan si Denzel. Wala sa hulog si SDA. Sharwin sumali, hindi pa daw sabi ni negative. Di tapos na ang debate. Shoutout din kay Juniana, Mr. 10 seconds na. Shoutout din kay Gerald De La Cruz, Revelation 13:15 to 18.
May kinalaman yan sa pagsamba ang tanda ng Diyos. Saturday, taliwas dito si Satanas. Toto din kay Charwin, boring ka-debate ang negative, puro 10 seconds na lang. Jeff T. Jun Orieta, 10 seconds lang ang katapat ni Pastor Lloyd. Toto din kay Westlake, hindi makalusot si Pastor Lloyd. Toto din mga kapatid, dito kay Junjunyana, kay Marvin Ali Garbe, Bishop Antioch ay isang paring Katoliko. Toto din kay Gerald de la Cruz at kay Aaron John Barnen. At okay. So mga kapatid, tuloy-tuloy tayo dito. Pastor Lloyd, rebuttal, your time starts now. Okay, so ayun po mga kapatid, nag 10 seconds na lang yung aking katunggali, hindi makasagot ng tuwid dahil totoo naman na sa Revelation 13 ay wala po doong nabanggit na marka ng halimaw yung pagsamba sa araw ng linggo. At sa katunayan, siya rin yung umamin na hindi pa dahil ito ay propesiya pa lang. So sa mga tuwid, kung babasahin natin ang mga sulat ni Pablo, lalo na po in the book of Thessalonica, hindi mo pa nga alam kung ano ang gagawin ng Antikristo na to. So, bakit pinipilit na pasunod at ituro ng Seventh-day Adventist na kung sasamba ka sa araw ng linggo ay marka po yan ng halimaw, wala naman silang talatang bababasa. Ibumanggit nga siya, yung mga Hudyo daw na nakapunta sa Antioch, na sila ay nangilin sa ikapitong araw, ngunit hindi niya kilala si Ignatius of Antioch na siyang tagapangasiwa doon. Na in 110 AD, he commanded the church Christian no longer observe Sabbath, but live according to the Lord's Day. Anong Lord's Day na pinapractice nila ng early church? Araw po yun ng linggo. Isasabihin nila na pag sumamba ka sa araw ng linggo, yan ay marka ng halimaw. Bakit si Tomas sumamba sa araw ng linggo noong binuhay ang ating Panginoon na my Lord at my God? Pagsamba ba yun sa halimaw? Hindi. Pagsamba po yun kay Kristo. Kaya nga mga kapatid, ako po ay natatawa rito sa aking katunggali. Hindi ko na naitanong itong Acts chapter 20 verse 7, nagmeryenda daw. Isaan doon na nagmeryenda ang mga mananampalataya ni Kristo na nag-gather noong araw ng unang linggo. So, dito pa lang mga kapatid, tapos na po ang debate, umami na, wala namang talatang nababasa. So, magpatuloy po tayo. So, dito sa pangalawa ko pong presentasyon ay dito ilalahad ko po na hindi pagano ang pagsamba sa araw ng linggo. At hindi po basihan ang araw na sinasamba namin dahil hindi po kami sumasamba sa araw. Una, ang argumento ng aking katunggali is ang Sunday daw ay pagsamba daw yun sa araw. Yun po yung madalas nilang ginagamit. Kaya ito daw ay pagan worship. Yun din po yung sabi ni Max. Ito po ay palasi. Palasi po ito na argumento. Bakit? Dahil kung susundan natin yung kanilang argumento, kung yung pagsamba sa araw ng linggo ay pagsamba sa araw, iba't kayo sumasamba sa araw din ng Sabado, Romans God din yan. Kung ang Sunday ay pagan, dahil sumamba sa araw ng linggo, di ba ibig sabihin, ang Saturday rin ay sinasamba nyo rin si Saturn na isang pagan God? So hindi basihan ang pangalan kung araw yung pagsamba ang iyong pagbabasihan. Isinasamba naman namin si Kristo. Tapos dito po, mababasa po natin. Si Pablo mismo nagturo sa Romans 14:5. Ang isang pagpapalaga sa isang araw kaysa sa iba, ang iba na may pari-pariho lang ang lahat ng araw. Malinaw na binanggit ni Pablo na halos magkakapariho lang ang lahat ng araw. Hindi espesyal ang Sabado sa linggo. Ibig sabihin, kahit anong araw man, pwede kang sumamba sa Diyos. At ang pagtitipon ng unang Kristiyano ay nagaganap sa araw ng linggo. Dahil kung pilit nilang pasusunurin yung mga Kristiyano na sumamba sa araw ng Sabado, sila yung kalaban ni Pablo.
Sa Colosas 2:16 ang sabi, huwag kayong hatulan tungkol sa Sabat. Dahil yung mga Hudyo na yon, gusto nilang pasundin ang mga Kristiyano sa araw na ikapitong pangingilin or magsamba sa araw ng Sabado. Isabi ni Pablo, huwag nyo silang hatulan kung hindi man sila nagtitipon o sumasamba sa araw ng Sabado. Dahil ang pagtitipon nila ay araw po yun ng Panginoon at yun ang araw ng linggo. Kung magtanong mamaya yung aking katunggali, saan mababasa? Biblical at historical, ipapaliwanag natin yan. Dito makikita rin natin po na kung saan, kahit nga pagano, ginamit ni Pablo para lang ipangaral ang totoong Diyos. Sa Acts chapter 17:23, ginamit ni Pablo ang altar ng hindi kilalang Diyos para ituro ang tunay na Diyos. Ang ibig kong sabihin, kahit araw man yan ng linggo na kinikilala ninyo, paganong pagsamba, hindi naman namin sinisimba ang araw. Sinisimba naman namin si Kristo. Yun ba ay labag sa turo ng Diyos? Saan mababasa sa Biblia na isang pagkakasala ang pagsamba kay Kristo sa araw ng linggo? Wala ka pong talatang mababasa. Kaya mga kapatid, ito po ay maling turo ng Seventh-day Adventist na hindi po marka ng halimaw ang pagsamba sa araw ng linggo. Sa katunayan, sa last statement ko, makikita po ninyo yung historical at biblical na pagtitipon ay nagaganap tuwing araw ng linggo. Hindi po yon marka ng halimaw. Dako tayo sa second cross, Brother Ruben. 7 minutes, bro. Okay. Sabi mo ngayon, Pastor Lloyd, sinasamba ninyo si Kristo sa araw ng linggo. Yung tinutukoy, yung pinag-usapan natin dito, yung corporate worship, yung pagkalahatan, hindi yung pang-isahan, kasi pag-isahan, pwede naman tayo kahit anong araw. Yung pagkalahatan, ang tanong, nag-utos ba si Kristo na sambahin siya ng pangkalahatan sa araw ng linggo? Nag-utos o hindi? Categorical. Hindi siya nag-utos na sumamba ang Kristiyano sa araw ng linggo dahil ito na po ay kinagawian ng mga Kristiyano. Kagaya rin po yan, pag ibabalik ko, saan inutos na magsamba sa araw ng linggo o ng araw ng Sabado ang mga Kristiyano. Wala namang utos. So palase po yung tanong. Next. Okay. Sabi mo, hindi na inutos kasi naging kagawian na ng mga Kristiyano na sumamba sa araw ng linggo. Saan mababasa na ang mga Kristiyano ay sumamba kay Kristo sa araw ng linggo? Una po, mababasa po sa Marcos, sa John chapter 20 verse 1. Noong unang araw na binuhay ang ating Panginoon, nagpakita siya sa mga disipulo niya, may pagsamba po doong naganap. Sa Acts 27, yung gathering po nun ay worship service po nun. In the book of Corinthians, yung pag-collect po ng weekly na collection bilang tulong sa Judea, pagsamba po yun. Dahil sa pagsamba, nandyan po yung communion, nandyan po yung practice of giving, nandyan din po yung worship at pangangaral. Ginamit mo ang John 20 verse 1. Sabi mo, may naganap na pagsamba doon. Ang tanong, corporate worship ba yan o isa lang yung sumamba? Categorical. Ang nakikita natin doon iisa lang po yung yung sumamba doon na nakikita po natin ay si Tomas. Pero sa pagtitipon nila, makikita po natin ang pagtitipon ay isang kinagawian ng pagsamba nila sa Diyos. Dahil nung panahong iyon ay sila rin po ay nananalangin. At ang pananalangin ay isa pong pagsamba sa Diyos. Okay. Saan mababasa na kinaugalian nilang magsamba sa araw ng linggo? Saan mababasa? Pag sinabi pong wala po tayong direct na talata na kinagawian, kundi yung nabanggit po sa talata ay nagkakatipon upang puputol-putol ng tinapay
Pero sa makatuwid, sa Acts chapter 2 ay may mababasa po tayo na araw-araw silang nagtitipon sa templo at kahit sa kanilang bahay. So, ngayon, sabi mo, walang mababasa na kinagawian ang pagsamba ng linggo. So, aminin mo na guni-guni mo lang yan na kinagawian nila na magsamba sa araw ng linggo. Aminin mo, yes or no? Hindi po, dahil yan historical po yan na they gather on the first day of the week. So kung wala ka mang mababasa po sa Biblia, biblical and referensya, nagtuturo po na kung saan practice po yan ng unang Kristiyano ang pagtitipon sa araw po ng linggo. Hindi po nila tinuro na magtipon sa araw ng Sabado. Okay. Saan mababasa yung sinasabi mo na practice nila na mag-worship, magsimba sa araw ng linggo? Saan mo mababasa yan? Okay, Pakibigay inabanggit ng ko na. talata. Sabi ko po sa historical. Babasahin ko? Pakibasa ng talata, yung sa Biblia. Yung pagtitipon po doon sa Biblia na nabanggit ay pagtitipon ng mga Kristiyano. So sabi ko, kung may mababasa man, referensya, historically, sa unang in first century ng mga Kristiyano na sila po ay kinaugaliang nagtitipon sa araw ng linggo. Hindi mo tinatanggap ang referensya? Okay. Anong referensya ang nagsasabi na noong first century ay Sunday keeping na ang ginagawa nila imbis na Sabbath keeping? Okay, so Justin Martyr ng 150 AD, ang sabi niya, Christian gathered on Sunday because Jesus rose on that day. Yan po ay malinaw na pagsamba sa araw ng linggo. At Pwede Christian, pakibigay yung reference? Yung reference po, pakibigay ng yung malinaw, yung hindi tayo nanghuhula. ay hindi ako nanghuhula. Binanggit ko ang pangalan, Justin Martyr. I-send ko sa group chat, i-research mo, pag-aralan mo, na siya po ang nagsabi na ang Kristiyano ay nagtitipon sa araw ng linggo. Pangalawa, yung sinabi kong si Ignatius of Antioch. Pangatlo, si Didache ng 1st and 2nd century, na kung saan ay nag-udyok sa mga mananampalataya na sila'y nagtitipon sa araw po ng linggo. Tanong, ilang bisis sila nagtipon sa araw ng linggo ayon sa Biblia? Ilang bisis? Marami. Actually, kung susundan mo talaga yung argumento, simula nang namatay si Kristo, nagtitipon sila una noong time na nagpakita si Kristo na wala pa doon si Tomas. Pangalawa, nandun na si Tomas. Tapos, sa upper room, sa Book of Acts, every Sunday nandoon sila. Napuspos ng banal na espiritu. Linggo din po yun, hindi po yun Sabado, historically. Napuspos po sila. Tapos, sa Book of Acts naman, tsaka sa 1 Corinthians, linggo din po yun. So, ibig sabihin, maraming beses silang nagtitipon sa araw ng linggo. Ang tanong, sa araw ng Sabado, may mababasa ka bang nagtitipon ang unang Kristiyano? Yun yung dapat na tanong. Okay. Sabi mo, sa upper room, nagtitipon sila araw ng linggo. Saan mababasa yan sa Biblia? Pakibigay po ng talata. Ang nabanggit ko po kanina is historically, yun po ay naganap sa araw ng linggo. So wala sa Biblia. Wala sa Biblia yung sinasabi mo. Ano lang? Guni-guni mo lang. Ano po ba? Objection, moderator. Sumagot po ako, Time. hindi po yung guni-guni. Nabutan na. So mga kapatid, dako tayo sa ating rebuttal ng negative. Brother Ruben, again mga kapatid, ang topic natin ngayon ay hindi mark of the beast ang Sunday worship. So, Brother Ruben, bilang negative, your time starts now. Okay. Kita nyo, sabi ko na mangangamuti ang ating affirmative. Hindi masagot-sagot ang ating mga tanong. Panay takbo sa guni-guni niyang historical. Wala walang basehan sa Biblia.
yung ipagpipilitan mo yung pagsamba na hindi inutos ng Diyos. Ano yan? Yung malaking pandaraya yan. Anong sabi ni Kristo? Sa Marcos 7:15, 9-15, anong sabi? Sinasamba nila ako sa kanilang bibig, pero ang kanilang puso malayo sa akin dahil ang sinusunod nila, utos ng tao, hindi utos ng Diyos. Tinatanong ko siya kung may utos ang Diyos na mangilin ka ng araw ng linggo, wala siyang mabasa kasi hindi nga utos ng Diyos. Ngayon, ang mga Kristiyano, sabi niya, itong huling salita niya, patunayan ko daw na ang mga Kristiyano ay nagsasamba palagi sa araw ng Sabado. Tingnan natin. Gawa 13. Gawa 13, talatang 44. At nang sumunod na Sabat, ay nagkatipon halos ang buong bayan upang pakinggan ang salita ng Diyos. 45. Dito tayo sa Dito tayo sa 48. At nang marinig ito ng mga hintil, ay nangagalak sila at niluwalhati ang salita ng Diyos at nagsisampalataya ang lahat ng mga itinalaga sa buhay na walang hanggan. Okay. Sabi dito, halos buong bayan ay nakikinig sa salita ng Diyos at nag-request pa sila na ulitin ang pangangaral sa susunod na Sabado, 7 araw. O di tuwing Sabado, ito pa, tingnan natin itong Gawa 16:13. At ng araw ng Sabat ay nagsilabas kami sa labas ng pintuan sa tabi ng ilog, na dooy sinapantahan naming may mapapanalanginan, at kami nangakaupo at nakipagsalitaan sa mga babaeng nangagkatipon. Sila Pablo, ito ang mga tunay na Kristiyano. Hindi yung mga piking Kristiyano na mga nangingili ng linggo na nagkukunwaring sumasamba sa Diyos. Ang mga tunay na Kristiyano, kapag wala silang makitang bahay, sambahan o house of worship, gumagawa sila ng paraan, naghanap sila ng mapapanalanginan araw ng Sabat at doon sila sa tabi ng ilog, sabay nangaral sila sa mga babae. Kaya nahikayat sila Lydia. Revelation Acts 17:2. At si Pablo ayon sa ugali niya ay pumasok sa kanila at sa 3 Sabat ay nangatwiran sa kanila sa mga kasulatan. Ibig sabihin, yung karakter ni Pablo at karakter ni Kristo ay pareho na nangingilin tuwing araw ng Sabat. Kaya maliwanag na ang mga Kristiyano na binabanggit ng Biblia, mga Sabbath keeper, hindi mga Sunday keeper. Kapag Sunday keeper ka, hindi ka Kristiyano, fake ka. Lalo na kung pastor ka, magtuturo ka ng Sunday worship sa mga membro mo. Naku, delikado. Kaya mag-isip-isip kayong mga membro. Kapag ka tinuruan kayo ng inyong pastor na mangili ng linggo sa halip na Sabado, 7 araw, naku, delikadong kaligtasan nyo. Ang warning, ihahagis sa dagat-dagatang apoy kapag ka dumating ang araw na may pagpipilian na Sabbath worship o Sunday worship. Ganun yan. Ngayon, sa kasulukuyang pananampalataya ngayon, kung ikaw ay Sunday keeper, ang tanong, kaninong utos ang sinusunod mo? Nagbabala si Kristo, sinasamba nila ako sa kanilang bibig, pero ang kanilang puso malayo sa akin. Dahil ang sinusunod nila, utos ng tao, tradisyon ng tao, hindi utos ng Diyos. Ang utos ng Diyos, mangilin ka sa 7 araw. Ngayon, gumagamit sila ng mga talata na nagkatipon sa araw ng linggo. Alam niyo kung babasahin natin yung Gawa 20, kaya sila nagkatipon sa araw ng linggo kasi kinukulikta ni Pablo yung mga ayuda na dadalhin sa Jerusalem kasi nagkaroon ng tagutom. Nagtatrabaho sila sa araw ng linggo, hindi sila nangingilin. Si Pablo, ayon sa Gawa 18, nagtatrabaho siya bilang manggagawa ng tulda, nakikipagtrabaho siya.
Ngayon, pag Sabat, nangingilin siya. Pag Linggo, nagtatrabaho siya. Yon ang tunay na Kristiyano. Itong mga nagpapakilalang Kristiyano ngayon at nagsasabing ligtas na, o baliktad. Sa araw ng Sabado, nagtatrabaho. Pero sa araw ng Linggo, nangingilin, nasa church. Anong ginagawa nila sa church? Mandaya. Budulin ang kanilang mga membro. O, gagamitin ang salita ng Diyos, gagamitin si Kristo. O, the Lord's Day, Linggo. O, wala naman sa Biblia yun na yung Linggo Lord's Day. Ito'y tahasang pag-atake sa salita ng Diyos. Ang the Lord's Day, ikapitong araw yan, Sabat yan. Pag pinalitan mo yan at sinabi mong Sunday yan, hayagan mong inaatake ang salita ng Diyos. Magtitiwala pa ba kayo sa ganyang pastor na hayagang inaatake ang salita ng Diyos? Mag-isip-isip po tayo mga kapatid, nakasalalay dito ang ating kaligtasan. Huwag po tayong maniniwala sa mga bulaang pastor, mga magdaraya. Ginagamit ang Biblia, ang salita ng Diyos, pinipilipit para dayain tayo. Kaya tinatanong ko kanina, bakit mas pinipilin mo ang Sunday worship kaysa Sabbath worship? Si Kristo nangilin ng Sabat, si Pablo nangilin, ang mga Kristiyano nangilin ng Sabat. Bakit mas pinili niyo ang Linggo? Kasi utos daw ni Antioch, utos daw ng kung sino pang history. Bakit sa history kayo tatakbo? Bakit ayaw niyo ng Biblia? Kapag ka mambubudol kayo sa membro niyo, gamit niyo ang Biblia. Pero kapag inuusisa na kayo, pagdating sa katotohanan, tatakbo kayo sa history na walang basihan. Diyan yung makikita mga kapatid ang mga bulaang pastor, mga magdaraya. Hindi niya napatunayan na hindi mark of the beast yung Sunday. Kanino marka yan? Kasi opposite yan eh. Ang tanda ng Diyos sa pagitan mo at sa Kanya, Sabbath worship. Ang kabaliktaran yan, ang tanda ng demonyo, ng diablo, natural, Sunday worship. Pagsambayan eh. Mahirap bang intindihin yon? Ang Sabbath worship ay sinabi ng Diyos na araw niya. Yun ang the Lord's Day, yung Sabbath. Pag sinabi mong ang Sunday, ang the Lord's Day, yung nangungusap sa diablo, hindi si Kristo. Ganun lang kadali yan. Gagamitin mo ang Revelation 1:10. I was in the Lord's Day, Sunday. Naku, delikado yan. Si Satanas yung nangungusap sa iyo kapag may nagbanggit sa iyo niyan na yung the Lord's Day, Sunday. Hudyo yan si Juan eh. Sabbath keeper yan si Juan. Bakit bigla magiging Sunday? Pandaraya. Maliwanag na pandaraya. Magtitiwala pa ba kayo sa ganyan mga pastor? Mga bulaan? Yung mga nagko-comment sabi, tagilid na, ganyan. Hindi nyo maamin na kayo ay nasa side, nasa panig kayo ng diablo. Pinagtatanggol nyo ang mali. Maliwanag sinabi ni Kristo eh. Walang kabulan ang pagsamba nila sa akin sapagkat sinusunod nila ang utos ng tao, hindi utos ng Diyos. Ano ang utos ng Diyos? Pangilin mo ang Sabat. Anong utos ni Kristo? Ingatan mo ang Sabat. Utos ni Kristo yan. Anong ginawa ng mga Kristiyano? Nangilin ayon sa utos. Nangilin ang Sabat. Yung mga Kristiyanong yun, mga Sabat keeper, maghanap ka ng Kristiyano na Sunday keeper sa Biblia. Mga Sabat keeper yan. Kaya ginagamit nila yung pagkakataon na nagkatipon ng linggo. Magtatabaho sila ng araw ng linggo eh. Ano yun eh? Yung bayanihan yan eh. Ginawa nyo namang day of worship. Pandaraya yan. Kapag kayo pinagtatanggol mo yung aral ng diablo at ituturo mo sa mga membro mo, kawawa ang mga membro. Kaya kayo mag-isip-isip kayo, yung mga anak nyo, yung pamilya nyo, dadalhin sa impyerno, hihilain sa impyerno ng inyong pastor. Mag-aral po tayo ng Biblia. Mag-aral po tayo. Okay, so dyan nagtatapos mga kapatid ang rebuttal ng ating negative. Ako tayo sa second cross ng ating affirmative, Pastor Lloyd. Your time starts now. Okay, so
Ang tema ay ang Sunday ay ang pagsamba sa halimaw. Balik tayo sa tema, medyo nawawala na si Ruben. Saan doon mababasa binanggit ng pagsamba sa araw ng linggo ay pagsamba sa halimaw? Sagot. Ikaw ang affirmative, pinatutunayan mo na yung Sunday worship ay hindi tatak ng halimaw. Ikaw yung may burden of proof. Patunayan mo ngayon na hindi yan pagsamba. Ikaw ang affirmative eh. Next po. So sa makatuwid sa Revelation 13, wala ka doong matibag na hindi mo pwedeng gamitin ang Revelation 13 na pagsimba sa halimaw dahil wala namang talatang mababasa. Sagot. May mababasa sa talata kung ang sino man sumasamba sa hayop at tumatanggap ng kanyang tatak, ay pwedeng makabili. Pero pag hindi mo tatanggapin at hindi ka sasamba sa hayop, hindi ka pwedeng bumili. May mababasa litra por litra. O saan doon ang Sunday? Na sumamba ng Sunday tapos na sumamba siya sa halimaw. Saan doon? Sagot. 10 seconds. Hinahanap mo ang salitang Sunday sa talata. Samantalang maliwanag na binabanggit dyan kung ang sino man ay tatanggap ng tatak ng hayop. Ang tatak ng Diyos, Sabat. Ang tatak ng hayop, natural. So, sa Acts chapter 13, 16, 17, tsaka 18 binanggit mo, bakit iniwasan mo ang Acts 15 na kung saan ay walang inutos sa mga Kristiyano na kung saan ay sumamba sa araw ng Sabado? Mayroon. Ikaw ang gumamit yan, hindi ako ngayon. Sa Acts 15:21 hanggang 33, On that day. binabasa nila ang kautosan ni Moises tuwing araw ng Sabat. Ginagawa na nila ayon sa utos. Lucas 23, 54 to 56, ayon sa utos. Kaya't ang kautosan ni Moises sa Acts 15, binabasa nila tuwing araw ng Sabat. Di basagan yun. Next. Alam mo ba yung utos doon sa Acts chapter 15, walang Sabat na nabanggit, kundi yung pagkain na kung Mayroon. saan ay, saglit, objection, Okay. moderator, nagpe-premise pa ako. Okay. Yung patungkol sa Diyos-Diyusan, patungkol sa dugo, pero bakit hindi nabanggit yung patungkol sa Sabat? May binanggit. Ito. Basahin natin. Litra Sige, po. Acts. Basahin natin litra po litra. Acts 15:21. Ito ang mga utos ni Moses na dapat nilang sundin para hindi mandiri ang mga Hudyo sa kanila. Dahil mula pa noon, ang kautosan ni Moises ay binabasa na ng mga Hudyo sa kanilang bahay-sambahan tuwing araw ng Sabat. Litra po litra yan, basag ka dyan. O, saan doon Sabat yung nabanggit? Acts 15:21. Basa. Ang kautosan ni Moises ay binabasa ng mga Hudyo sa kanilang bahay-sambahan tuwing araw ng Sabat. Litra por litra Saan yan. dyan? Saan? Wala ba sa Biblia mo? Narito, gamit ka ng ibang version. Anong Mababa- translation yan? Tingnan natin. Ito, naka-green. Ayan. May Anong Sabat dyan. translation? Anong translation? Ang Biblia. Ang Biblia. Ang Biblia? Okay. Okay. Please. So, Tuwing araw ng Sabat. walang Sabat dito na nabanggit kasi. Yung napagsunduan nila dito, tumayo po dito si James. Na kung saan ay patungkol po ito sa pananampalataya at yung the rest ay patungkol po sa fellowship. Wala po diyang Sabat na nabanggit. Okay. Kung mababasa ko mamamaya na walang Sabat na nabanggit,
aaminin mo na isa po itong kasinungalingan? Bro, Ay, sorry. Pastor Lloyd, wala tayong challenge question na. Sige po, Pwede sige po. mong Sige. baguhin. So, ayon dito sa Acts 13 or 15, dito nabanggit, ano yung conclusion na ibinigay ni Santiago? Ano po yung tanong? Pakiulit. Sa Acts 15, ano ang konklusyon na ibinigay ni Santiago? Okay. Ang conclusion ni Santiago bilang leader ng iglesia, sabi niya, para hindi kayo panggarian ng mga hintil, sundin niyo ang kautosan ni Moises. Acts 15:21, yan ang conclusion. Hanggang Mababasa 33. mo ba sa... pwede mo bang basahin lahat? Pwede ba daw? May oras Ikaw pa na yung yan. magbasa. Sige, Talata sige, mo yan eh. babasahin ko. Talata mo yan. Babasahin ko Okay. Kaming mga apostoles at ang mga matatandang pinuno ng iglesia na inyong kapatid ay bumabati sa mga kapatiran sa Hintil sa Antioquia. Dito tayo. Sa 24, nabalitaan namin na ginugulo kayo ng mga kasamaang namin galing dito, mga Hudyo po yun. Kahit na hindi naman namin sila inutusan. At binabagabag nila kayo sa pamamagitan ng kanilang tinuturo. Yan ang pagpapasakop sa utos ni Moses. Kaya't nakipag-isa kami, saglit, sabi mo, babasahin, binabasa. Kasama sila sa mga minamahal ni Bernabe at ni Pablo. Ano pa? Oras mo ng pagtatanong. Sige. Okay. Ano muna sa question lang? So, aaminin mo na dito, uulitin ko yung tanong. Sa Acts 15, walang nabanggit na sabat na inutos sa mga hintil dahil kailangan mo munang uulitin ko yung tanong ko dahil mamaya baka maipit ka rito. Bibigyan kita ng pagkakataon. Aaminin mo na walang sabat na mababasa sa Acts 15 na inutos sa mga hintil? No, dahil may mababasa litra por litra. Ito, King James Version English. Tingnan mo. Yung ginawitan ko ng red. May mababasa dyan, litra por litra, sabat. Butata ka na. Basag ka na ngayon. Next question. Pwede mo bang mabasa? Wala ka bang King James Version dyan? Di ba, Pastor? Time. Okay mga kapatid, so dako tayo sa final conclusion. Dito mauna si Brother Ruben bilang negatibo. Your time starts now, bro. 5 minutes. Okay, thank you po. Thank you. Kita nyo, nagtatanong siya ng tuloy-tuloy at patuloy nating binabasag lahat ng kanyang tanong argumento. Pastor siya, wala siyang King James Version. Letra por letra, binabanggit dyan tuwing araw ng Sabat, binabasa nila ang kautusan ni Moises. Dito po sa Acts 15, may dalawang grupo dyan. Yung isang grupo inutusan, humayo kayo, sila Pablo, sila Bernabe, humayo kayo. Dalhin nyo yung utos. Lumayo kayo sa Lamangkati. Yung mga bawal, huwag nyo nang kakainin para hindi na kayo magkagulo. Yung isang grupo naman, dumating din sa mga Kristiyano. Dalawang grupo yan, yung isa tunay, yung isa bulaan. Ngayon ganito mga kapatid, pilit na ipinapasok ng ating affirmative yung Acts 15 dahil ang kaisipan niya ay nakafocus sa panlilinlang o pambubudol. Akala niya, hindi natin alam ito, hindi natin kabisado, Tagalog at saka English. Binabasa ang kautosan ni Moises tuwing araw ng Sabat sa bawat bahay sambahan. Hindi linggo. Mali yung mga Kristiyano daw
mga sandikeeper, nako, wag na wag kayo maniniwala kapag ang isang pastor ay nagsasalita ng ganyang turo, sa demonyo yan. Lumayas na po kayo dyan, pero ano pang abutin natin. Nabasag ang argumento ng ating affirmative. Yung kanyang mga tanong, giba, basag lahat, butata. Ano pa ang kanyang itatayo? Mamaya, ang gagawin niya, mag-add home na lang yan. Wala nang ibang gagawin yan, kundi pagpatuloy ang kanyang pandaraya, panlilinlang. Talo na. Talo na. Wala nang ano yan, wala nang maibubuga pa. Ang gagawin na lang ay magsinungaling at utuin ang mga tagapakinig. Kaya maliwanag ang ating debate sa ngayon na hindi siya nakalusot sa kanyang mga tanong at giniba natin, kinounter natin ang kanyang mga pagtatanong at argumento. Maliwanag ang sabi ni Kristo, walang kabuluhan ang pagsamba nila sa akin, sapagkat sinusunod nila ang utos ng tao kaysa utos ng Diyos. Anong utos ng Diyos? Mateo 24:20, huwag ninyong itaon ang inyong paglikas sa araw ng Sabat. Utos ni Kristo yan. Si Kristo nasa langit na, tinandaan niya ng mga apostol. Anong nangyari? Ang mga apostol, nangilin ng Sabat. Tuwing araw ng Sabat, nangingilin sila. Kung ang tatak ng Diyos ay ang araw ng Sabat, yung counterfeit, yung tatak ng Diablo na itatatak sa kanang kamay at sa noo, natural, pagsamba din, Sunday worship, ganun lang kadali. Ngayon kung maghanap tayo ng litra por litra, hindi naman lahat sa Biblia ay mababasa ng litra por litra dahil ang Revelation, prophecy. Kaya nga ang ginawa ni Juan, Revelador, nag-quote siya sa Exodus 20 verse 8 to 11. Revelation 14:7. Matakot kayo sa Diyos at magbigay kaluwalhatian sa Kanya. Tumamba kayo sa lumalang ng langit at ng lupa at ng mga bukal ng tubig. Anong sabi sa Exodus 20 verse 8 to 11? Araw ng Sabat. Pag sinabing alalahanin, mayroon nang naganap na Sabat worship. Alalahanin. Sapagkat ginawa ng Diyos ang langit at ang lupa. Kailan ginawa? Nasa Genesis. Yung Genesis, yung pagkatapos ng creation, nangilin ang Diyos kasama si Kristo. Kaya sabi ni Kristo, ang anak ng tao ay Panginoon din naman ng araw ng Sabat. Ang ibig sabihin, sambahin ninyo ako gaya ng Ama sa araw ng Sabat. Ang anak ng tao ay Panginoon din naman na dapat sambahin sa araw ng Sabat. Ganon yan. Ang ibig sabihin, hindi sinabing sambahin niyo ako sa araw ng Linggo. Mali. Mali. Kaya ang Revelation 14:7 tumutok sa Exodus 20 verse 8 to 11. Ang Exodus naman ay ipinaalala, remember yung creation, remember the Sabbath day. Remember. Pero pagdating dito sa okay, thank you. Okay, at dako tayo sa final conclusion ng ating affirmative. Sir Lloyd, your time starts. Okay, so kita natin kung paano magmakaawa si Robin na mag-aadhumi na lang po daw tayo. Balikan niyo yung video, sino yung naninira sa atin, sino yung nagsasabi ng mga masama na ganito, ganoon, mga pagbabanta. Siya po yun, kung gaano kalaki ang kanyang katawan, ganun kaliit yung kanyang utak. Dahil sa Acts 15, dito po sa 19, wala po ritong Sabat na nabanggit. O ito makinig ka Robin. Ito po ay kasinungalingan ni Robin. Sinungaling po yan, huwag niyong paniwalaan yung mga SDA na yan. Sabi ni Santiago, kaya't magpasya kayong huwag nang pahirapan ng mga hintil. Huwag na lumapit sa Diyos. Sa halip, sulatan natin sila, huwag kumain ng anumang hinandog sa Diyos-Diyosan, huwag makikipag-apid, huwag kakain ng hayop na nabanggit, at dugo sapagkat mula pa noong unang panahon, ang kautusan ni Moses ay binabasa sa sinagoga tuwing araw ng pamamahinga. Yan ay hindi utos.
yan po ay pag-alala na ito po para tanggapin kayo ng mga Hudyo bilang hintil, ito na lang yung inutos, yung tatlo, sa Diyos-Diyosan, sa dugo, lalo na ang sa immorality. Walang sabat na nabanggit po diyan, walang inutos na sabat. Guni-guni po yun ni Ruben. Kaya nga, yung nilatag natin, Revelation 12, Revelation 13 at 14, walang nabanggit ni may nagamit siyang talata na mababasa pag sumamba ka sa araw ng linggo. Marka po yun ng halimaw. Yung mga disipulo sumamba sa araw ng linggo. Si Tomas sumamba sa araw ng linggo. Ang pagtitipon sa Book of Acts sa araw ng linggo. Gumamit siya ng Acts 16, 17, 19. Iyon naman ay patungkol kay Pablo dahil si Pablo kinagawian na pupunta sa sinagoga para mag-evangelize sa mga Hudyo. Bakit naman nagpasakop si Kristo? Dahil si Kristo po ay Hudyo. Tayo'y mga Kristiyano, tayo'y hintil na mga mananampalataya na kailanman ay hindi inutusan na magpahinga sa ikapitong araw. Sa makatuwid, tayo po ay nagtitipon sa araw po ng linggo dahil ito ang pagkabuhay ng ating Panginoon. Sa Acts 27, yan po yung pagtitipon at yan po yung communion. At hindi lang po yan sa 1 Corinthians chapter 16, yan po ang araw na sila po'y nag-aambagan. Yung mga 7 days Adventist, gusto lang magpasakop sa kautusan ni Moses dahil gusto lang nila mag-iika po. Gusto lang nilang i-practice kahit hindi naman ito inutos dahil gusto nilang hututan yung mga membro o magbigay kayo ayon sa batas. We are not under the law but under the grace of God. Kaya nga, may pag-aabuloy silang tinatanggap. Hindi kami ang tumatanggap ng abuloy dahil kailanman hindi ako nagpapaabuloy sa simbahan because we are under the grace. Kaya nga malinaw na sinungaling po ito. Si Ruben po ng SDA. So mga kapatid, kahit po dito sa Revelation 1 verse 10 na kung saan ay espesyal na araw na nagpakita ang ating Panginoon kay Juan, ang Lord's Day po historical. Yan po ay araw ng linggo. Kahit yung pagtitipon po na pinuspo sila ng banal ng Espiritu, araw po yun ng linggo. Kahit si Ignatius ng Antioch, mas papaniwalaan ko pa kaysa kay Ruben na hindi nakapag-aral na huwag kayong magpatuloy na magpasakop sa pagsamba sa araw ng Sabat dahil ang Lord's Day na kinikilala ng simbahan ay araw ng unang araw ng linggo na kung saan binuhay ang ating Panginoong Hesus. Kaya mga kapatid, dito po wala po siyang natibag dahil walang talata na nabanggit na pag sumamba ka sa araw ng linggo ay marka po yun ng halimaw. Guni-guni po yun ni Robin. Time. Diyan nagtatapos ang ating debate between Calvinist and SDA. So before natin i-end yung ating live, syempre gusto ko muna kayo magpasalamat. Halos 128 na nag-live comments ngayon. Unahin natin si Mr. Lo. Okay, so maraming salamat po sa uulitin. Sa Diyos po ang papurihan. Ako naman kahit ano pa po yung mga pinagsasabi dyan ni Robin, so ako ipagpasensyahan nyo lang dahil yun po talaga yung boses ko, malakas. Tapos siyempre gusto ko rin pong diinan na wala pong talata na nagsasabi na halimaw po ang pagsamba sa araw ng linggo. Maraming salamat Bro Rasya. Sir Robin, maraming salamat po. Tsaka sa lahat ng nanonood. To God be the glory. Brother Ruben, salamat bro. Thank you po. Ayos, ang magandang natin ang debate ngayon. Ano lang ito, Pastor Lloyd, debate lang yan, hanggang dyan lang ako pagdating sa paglabas na hindi na. Shout out, Grandmaster Patrick Gonzales, shout out. Kay Brother Bobby, Westwick, shout out. At sa ating mga kaibigan dyan, sa mga Baptist, at sa mga Katoliko, sa mga born again, sa mga SDA. Shout out sa inyong lahat. Di ko na mababanggit ang inyong mga pangalan. Mabuhay po kayo. At sa
Advent Biblical International Ministry. Narito sa ating mentor na si Rocky Tulog. Shout out. At salamat sa pagtuturo at nagiging bihasa tayo sa pagdepensa at sa pag-atake. Salamat, mentor. At Bro Richard Thompson, shout out din sa pag-aralan natin. Sa iba pa nating mga kaibigan dyan na hindi nabanggit, magandang gabi sa inyong lahat. At sa aking mga kapatid sa San Fernando SDA Church, San Fernando, Pampanga, pagpalain kayo. Sa ating mga kaibigan sa Panukulan, Quezon, sa Bulilio Island, shout out din sa inyo. At sa lahat ng mga nanonood sa Russia TV, napakaganda po ang platformang ito. At magaling ang ating debater, ang ating moderator, magaling si Bro Russia. Kaya sa mga debate ay dito po tayo sa Russia TV. Maraming salamat sa inyong lahat at pagpalain tayo ng Panginoon. Okay, so Russia TV gusto din magpasalamat sa lahat ng sumusuporta at laging naniniwala pa din sa ating pagmoderate. Kung gusto niyo sumali sa ganitong gawain or maghamon man, so merong mga hamon dito, hindi ko nababasa lahat. So tingnan nyo na lang mamaya, Pastor Lloyd, Brother Ruben, kung meron, pwede nyo akong gamitin as moderators yung pag-uusap. Basta sumasang-ayon na kayo sa lahat ng patakaran dito sa aming platform, mga kapatid. So please subscribe yung ating YouTube channel, Russia Debates TV. At kung gusto nyo magsuri, mga kapatid, sa Reform or Calvinist, nandyan si Pastor Lloyd, meron siyang content patungkol dito. At si Brother Ruben din sa Seventh-day Adventist, kung gusto nyo magsuri sa Adventist, mga kapatid. So you can follow them. So maraming salamat. This is Admin Russia ng Russia TV and we're out. Thank you. God bless you.